Good morning po sa bawat isa. Marahil po yung ilan sa inyo ay familiar sa isa sa pinaka-aksyon na search and rescue operation sa buong mundo na pinagtulungan ng mahigit 20 countries including experienced drivers and military personnel. Ito po ay nagsimula noong June 23, 2018 nang dinala ng isang soccer coach na si Ekapol Chantawong ang kanyang buong soccer team na binubuo ng mga batang nasa edad 11 to 16 years old sa isang kuweba na tinatawag na Tam Luang Cave sa bansang Thailand. Isang oras lang po yung planong manatili sa loob ng buong soccer team na ito sa kuweba, ngunit po dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon po ng mabilisang pagbaha doon sa kanilang lugar, dahilan upang maharang yung butas na kung saan lalabas sila, at ito po yung reason kung bakit sila nakulong dito sa kuweba ng mahigit 18 days. Makikita sa mga pahayagan ang napakatinding effort at yung collaboration sa pagitan ng mga nagtutulungang bansa, at nahihikayat po sila na iligtas ang soccer player na ito. At dito po mga kapatid ay dahil sa pagtutulungan ng mga bansang ito sa rescue and search operations nila, naging matagumpay ang pagliligtas dito sa pamamagitan ng preparasyon, pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, yung kanilang kooperasyon, at sama na rin natin yung expertise ng bawat isa. At dahil dito mga kapatid, maraming humanga sa kanila at naging inspirasyon ang kanilang pagtutulungan at kabayanihan sa pagligtas sa mga batang ito. Ang mga pangyayari ito ay tila ba sumasalamin po sa huling mensahe ni James sa mga Kristiyanong Hudyo. Siya po ay naghihikayat. Okay? Mayroong paghihikayat upang iligtas, upang ibalik ang mga taong naligaw palayo sa katotohanan. Kagaya ng buong soccer team na ito, yung mga taong ito ay nakaharap sa tiyak at matinding kapahamakan, at nangangailangan po sila ng taong handang tumulong sa kanila upang bumalik sa ligtas na lugar. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ating huling bahagi ng pag-aaral sa ating serye mula sa aklat ng James. At ito po ay matatagpuan sa James chapter 5 verses 19 to 20. James chapter 5 verses 19 to 20. Hayaan niyong basahin po ito sa English Standard Version. James chapter 5 verses 19 to 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong pinagkaloob nyo sa inyong iglesia kung saan kami ay muling sasamba sa inyong dakilang pangalan. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, at kami po, Panginoon, ay muling humihingi ng inyong biyaya sa bawat isa, na tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga salita ninyo namin pong pag-aaralan ngayong umaga. This is our last sermon from our series from the book of James. At tulungan niyo po kaming maunawaan ito at baunin namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, at mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa inyo pong lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin Panginoon sa Kristo. Amen. This morning, I want to thank God for enabling us to be on our last sermon for our series in the book of James. Sinimulan po natin ito a couple of months ago, and at first, I was hesitant na gawin ito because it is my first time of doing the series. But bilang lingkod ng Diyos, mapalad tayo dahil hindi po tayo umaasa sa ating sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon lamang.
Nabasa ko po sa isang article about the benefits of preaching in series is that it reduces stress. Oh. Makaka-relate sa akin siguro yung mga nag-preach ng series sa ating iglesia. It reduces stress in the sense na makakaiwas ang isang preacher sa hirap ang pagpili ng teksto na ipangangaral niya. Well, totoo po ito dahil isa sa pinaka-challenging sa isang mangangaral ay yung pumili ng teksto na kanyang ipapangaral base sa kalagayan ng kanyang iglesia na kinabibilangan. Kaya isang pagpapala po sa Diyos ang pag-aaral natin sa aklat ng James. Personally, marami po akong natutunan dito and I pray na ganun din po ang bawat isa sa atin. So unlike any other books sa New Testament, we know that the book of James emphasizes practical Christian living. Sabi nga ng isang kapatiran natin na naka-fellowship ko, nagkukwentuhan kami, nakikita niya yung mensahe ng Book of James sa isang senaryo na kung saan may lumapit sa isang Kristiyano, lumapit yung kanyang kapatid na naghihikahos at nanghihingi ng pagkain at tubig or anumang salapi para pambili nito. At imbes na tumulong at magbigay dito sa kapatid na ito, ay inutusan niya yung kapatid niya na mangingi doon sa ibang kapatiran kahit pa mayroon siyang kakayahan na tugunan yung pangangailangan nito. Well, ito yung pangunahing problema na binibigyan solusyon sa Book of James. Ang pamumuhay na hindi sumasang-ayon sa pananampalataya. Hindi sapat na sabihin na lang natin na tayo'y Kristiyano, hindi sapat na salita tayo Kristiyano, kahit sinong tao pwedeng i-claim ito, no? Kahit sino sasabihin na Christian siya, bagkus dapat ay maging Kristiyano tayo sa ating mga gawa. Now, in our study, we understand the situation of the people that James was writing to. Sila po ay mga Kristiyanong Hudyo na nagkalat sa iba't ibang lugar dahil po sa persecution, dahil sa oppression na dulot ng mga kanilang taga-usig. Pinipersecute sila. So batid natin na hindi madali ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Kaya naman ito po ang nag-udyok kay James sa pamamagitan ng banal na espiritu na sumulat sa kanila hinggil sa mga bagay na naglalaman ng mga biblical na prinsipyo at katuruan na makakatulong doon sa kanilang sitwasyon na kinakaharap. At ang ilan sa mga prinsipyong ito, mga kapatid, ay pinag-aralan na po natin as we started this series. So our text this morning is the final concluding thought of James's message. Wala itong connecting link sa previous section. Rather, it is a final concluding thought out of all the things he has said from the beginning. And these verses are not easy to interpret, to be honest. In fact, maraming mangangaral ang magkakaiba ng interpretasyon sa talatang ito. Ang ilan ay napunta na sa tinatawag nating extreme interpretation. Gaya ng mga Arminians, how they interpret this passage. They believe that James is addressing believers at nais niyang sabihin na ang isang Kristiyano po ay maaaring maligaw sa katotohanan. Kristiyano na, maligaw sa katotohanan, at mawala ang kaligtasan, kagaya na nabanggit ng ating Sunday school teacher, dahil sa pagkakaligaw ng Kristiyanong ito. Therefore mga kapatid, itong taong ito ay kailangang maligtas muli. Okay? Dahil ang kanyang pananampalataya ay nawala ng dahil sa kanyang pagkakaligaw. This is some extreme interpretation ng ilan. So, if we are not careful, maaaring maapektuhan ang ating paniniwala patungkol po sa tinatawag nating perseverance of the saints. We believe that the Scripture teaches that those who are truly redeemed will persevere. We are eternally secured. Sabi nga ng ating Sunday school teacher, once a genuine saved, always be saved. Kung tama ako, kung tama yung pagkakarinig ko. No? Dahil tayo ipinanganak na muli,
We are sealed by the Holy Spirit. At alam niyo yung selyong ito ng banal na Espiritu, ito yung magpapanatili sa atin magpakailanman. Kaya nga, kung titingnan natin yung sulat ni Pablo, ang tanong niya, if God is for us, who can be against us? In Romans chapter 28 hanggang 39, nilatag niya yung argumento niya doon. At dito, ipinangaral niya yung dakilang gawa ng Diyos at yung dakilang plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Imagine, from foreknowledge hanggang glorification, inisa-isa niya yun. All whom God saves will be glorified. So, imposible sa isang taong na born again and later on, magiging unborn ulit. Hindi kailanman hahayaan ni Kristo na mawalang ang sinuman sa kanyang tupa. He promised that they will never perish and no one will ever pluck them out of His hand. So this is the very foundation of our belief as Baptists. At mahalaga na naintindihan natin ito bago natin harapin yung interpretasyon natin sa umagang ito sa ating teksto. Therefore, we cannot interpret these verses kagaya ng mga kapatid nating Armenians. Thank God, dahil kagaya nga pag-usapan natin sa ating Sunday School, I think last Sunday, ang kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa ating mga sarili. So, ibig sabihin, hindi lang Baptist ang maliligtas, hindi lang Calvinist ang maliligtas. Armenians, even with their inconsistent and unstable theological position, can be saved if they truly believe Christ and repented from their sins. However, ano pong kulang? However, they miss the blessing of the truth of God's Word. Hindi nila lubusang nakukuha yung purong benepisyo ng salita ng ating Diyos. So our message this morning is a very simple message. The believers have a responsibility to help restore wandering sinners to the truth of the gospel of Christ. The believers have a responsibility to help and restore the wandering sinners to the truth of the gospel of Christ. Sa conclusion po ni James, meron siyang iniwang responsibilidad. Responsibilidad sa mga mananampalataya. At ang responsibilidad na ito ay may layunin. Ano yon? Ang magligtas ng mga kaluluwa ng mga taong ito mula sa puot at galit ng Diyos sa impyerno. Therefore, the question that we need to answer this morning, very simple question again, who are these people? Sino ba yung mga taong ito na tumalikod at naligaw? And what is our responsibility to them? Yan yung dalawang tanong na sasagutin natin. And to answer these questions, dalawang bagay po yung pag-uusapan natin. Una is the responsibility of restoration. Secondly is the power of restoration. Let's start with the responsibility of restoration. Verse 19. Sama ko na yung verse 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whosoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. So let us focus on verse 19. Before we continue, I want to ask the first question kanina. Who are these people? Sino yung tinutukoy ni James na naliligaw ng landas sa katotohanan? Ito po ba ay mga Kristiyano na dumadaan lamang sa tinatawag nating backsliding stage o pananamlay sa paglilingkod? O ito ay mga professing Christians na hindi naman talaga ligtas? Mga Christians lang sila sa kanilang mga bibig. Tingnan natin ang mga bagay na ito. Isa sa mga argumento na pinaniniwalaan ng ilang mga mangangaral ay ang pagkakabanggit ni James na salitang my brothers. Look at this. My brothers, o sa King James Version, brethren.
Sinundan pa nito yung salitang, if anyone among you, or sa ESV, if any of you. So, by looking at these words, if we are not careful, we can easily assume na ito ay mga mananampalataya na. Okay? However, if we would continue the reading on verse 20, mukhang hindi ito ang nasa isip ni James. He said that this man na naliligaw sa katotohanan is a sinner who needs his soul to be saved from death. Sinner who needs his soul to be saved from death. And I do believe that it's not just a simple death. Dahil lahat naman tayo mamamatay, mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, we are going to die. Therefore, hindi na kailangan iligtas yung taong yun na naligaw sa physical na kamatayan. Dahil lahat tayo mamamatay physically. Kagaya ng argumento ng iilan, they believe that this is just a physical death. And additionally, ang term na ginamit ni James is soul. Hindi niya ginamit yung body. Yung soul, yung mamamatay. Ano ba yung makakapatay sa soul? Hindi po ba yung eternal death? And lastly, this soul na maliligtas will cover not only sins, but multitude of sins. And I believe James was talking about forgiveness here. Okay? This is what we have experienced when we were converted. We experienced the forgiveness of God through our Lord Jesus Christ. And we are going to save this discussion later. And I want to go back on verse 19. And by carefully thinking about these arguments, mga kapatid, naniniwala ako that James was not referring to true and genuine Christians na naliligaw o naligaw sa katotohanan. But he was referring to professing Christians. Okay? So, ito na yung mga pundasyon na kailangan natin munang matutunan before we go on sa ating ilang pag-uusapan pa. So, it is correct that James was writing to the church. But not a single church actually, or not a single local church actually, kundi sa mga mananampalatayang Hudyo na scattered outside Israel. So, marami ito. So, hindi lang particular, single local church. He called them brethren. Ngunit wag po natin kalimutan na alam din ni James, okay? Alam ni James na may mga tao sa loob ng iglesia who were just professing Christians. Okay? Professing Christians, but they are not genuinely saved. Alam ni James ito. If we were here sa ilang mga pag-aaral natin sa aklat na ito, James is very consistent sa pangangaral tungkol sa pinagkaiba ng totoong mananampalataya sa hindi totoong mananampalataya. He said, "Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves." Niloloko nyo lang yung inyong mga sarili kung hindi nyo isinasapamuhay ang mga salita ng Diyos na nababasa at naririnig nyo. And I still remember that I entitled that sermon in particular text sa James chapter 1 verses 19 to 27, "The Proof of a True Believer of Christ." I hope you could still remember that. We talk about obedience to the Word of God as a proof, as person that is genuine or who is genuine believer of our Lord Jesus Christ. So, brethren, James is very vocal when it comes to some proof of a true believer of Christ. In fact, ilang mga tao nga nag-accuse niya, inakusahan siya that he contradicts the message of Apostle Paul when he said that faith without works is dead. And we all know that that is not the case. James is just talking about the proof of salvation. Sa kanyang pangangaral, hindi sapat na ipagsigawan ng sinuman na siya'y mananampalataya lang. Upang malaman na siya ay totoong ligtas, bagkus bagkus ang totoong mananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Faith without works is dead. So we are saved by grace through faith, and this faith shall be shown by our good works. And what is the reason of all these teachings?
What is the reason of all? It is because James knew about these professing Christians. He knew that sooner or later, yung mga professing Christians na ito, they will go astray and wander from the truth. At maaaring naging part sila sa komunidad ng mga mananampalataya kagaya ng rocky soil. Tandaan niyo pa po ba? Yung binanggit sa parable na ating pinag-aralan last time, yung rocky soil, these are the people who responded with enthusiasm. Ang sasaya nila sa pagtanggap ng gospel, ngunit hindi nila talaga lubusang nauunawaan yung salita ng Diyos. So when persecution come, when hard times come along, they give up and turn away from the truth. Remember Judas. He was one of the 12 apostles, but never been a true disciple. So these people are professing Christians. They are professing Christians, but they are not yet saved. Sabi nga ni Charles Spurgeon, they profess Christ, but not possess Christ. There is something we need to do about these people, brethren. According to the Word of God, mayroon tayong responsibilidad sa mga taong ito. And what is that? We need to bring them back. We need to bring them back. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, someone brings him back. Someone convert him. Someone restore him. We have the responsibility of restoration. Do you understand that? And let us be honest. If this is true, kung totoo ito, I believe malaki yung pagkukulang natin. Sa totoo lang, dito lang sa pag-aaral na to, mas nakita ko yung seriousness ng bagay na ito, mga kapatid. Napakaseryoso ng bagay na ito. And how many people, try to imagine, how many people, how many visitors, or even we call them brothers and sisters, ang nawala na lamang sa ating congregation, but most of us have not ever tried to bring them back. How many? Can you recall? Matatandaan niyo ba na may mga bisita tayo dito sa church? Tinawag nating kapatid, naka-fellowship natin, nakasama natin sa church, fellowship, worship, but most of us have not even tried to bring them back nung sila'y nawala sa congregation. I am not referring to our brethren na nawala sa ating congregation at nagpatuloy sila sa paglilingkod. We are happy for them. We are so glad for them. Naglilingkod sila sa ibang iglesia. But I am referring to those people whom we have served together, whom we have worshiped together, and fellowship with, but we know that right now, they have turned away from the truth. Yung iba, nadadaanan na lang natin. Yung iba, na kakasalubong na lang, na kakatingin na lang. Yung iba naman, nababalitaan na lang natin. Not knowing that the Bible said, that we are responsible for them. We are responsible for those people. Nararamdaman niyo ba yung seriousness ni James when he said this? Imagine, last part na lang babasahin niya. Ito pa yung atake niya sa mga taong ito. Maybe yung mga taong ito, hindi nila nakikita yung seryoso pala yun. Na kailangan yung responsibility pala ako sa mga taong dumadating sa aming iglesia. So tingin ko mahalaga maintindihan natin, brethren, that the church is a community where mutual accountability and encouragement are vital. Vital yung dalawang ito. We have the responsibility to care for one another's spiritual being. Hindi lamang po tayo nandito sa church for our personal gain, for our personal growth. But we are here, you are here for the benefit of the church. We are designed to love one another. We are designed to pray for one another, to care for one another. At kung meron man sa atin ang maligaw sa katotohanan, we have a mission.
We have a mission to bring them back. To bring these people back. Ito ay hindi lamang trabaho ng isang pastor. Hindi lang trabaho ito ng isang deacon o worker. Brother, ito po ay responsibility. Ito ay responsibilidad ng isang tunay, genuine na mananampalataya. Okay? Secondly, the power of restoration. The power of restoration. Let's take a look at this verse again. Verse 19, basahin ko rin po ulit. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that someone or whosoever brings back a sinner from his wandering, kanyang pagkaligaw, will save his soul from death and will cover a multitude of sin. So in verse 20, we should see the goal. Or we see the goal and the power of restoration. But before we go on to that, it is very interesting to understand the meaning of this statement. You know, I've read it multiple times, yung phrase na ito, ilang beses kong binasa ito, and it seems na ang tinutukoy ni James na magliligtas ng kaluluwa at magko-cover ng multitude of sins ay yung taong mag-restore sa kanila at nagdala sa makasalanang ito pabalik sa katotohanan. Tingnan niyo yung verse, paulit-ulit yung basahin. Whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul. Sino yung tinutukoy doon? Yung nagdala. Diba? Will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Teka muna, Brother John Paul. Hindi ba't ang Diyos ang nagliligtas ng kaluluwa? Hindi po ba yung Diyos ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan? Yes. Diyos lamang po ang nagliligtas. Diyos lang ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan at wala nang iba. But how can we interpret this statement? Dahil napakalinaw nito, mga kapatid. And I think malaking tulong sa atin ang isang illustration na narinig ko sa isang mangangaral. Di po galing sa akin to, narinig ko lang po ito. So, gusto kong bawat isa, imagine ng isang tao ay nasa disyerto. Yung taong may isang taong nandun at uhaw na uhaw siya at gutom na gutom siya dahil dito nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sobrang init dito sa disyertong ito. At nakita mo itong taong ito, sa awa mo sa kanya, dinala mo siya sa ospital. At sa ospital, binigyan po siya ng pagkain, binigyan siya ng tubig, at binigyan po siya ng kaukulang gamot. At sa madaling salita, ang taong ito ay naligtas mula sa tiyak na kapahamakan. At maya-maya, may tumawag sa iyo. At sabi ng taong ito, yung tao pa lang na dinala mo sa ospital. Sabi niya, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Niligtas mo yung buhay ko. Okay? Niligtas mo yung buhay ko. Technically, tingnan natin, hindi naman ikaw yung nagligtas sa buhay niya. Diba? Ang ginawa mo lang, dinala siya doon sa ospital. So, nung dinala mo siya sa ospital, yung nagligtas. Now, tanungin natin ang bawat isa. What does it mean? What does it mean? Brethren, it means forgiveness. Yung cover, yung hide dito. It means forgiveness. Sabi ng awitin, lend us grace with thee is found. Grace to cover all my sins. So James talks about forgiveness when he mentioned hide or cover multitudes of sin. So mga kapatid, we have three big words. We have three big words. Una, to convert, to save, and in order for them to be what? To be forgiven. Brethren, do you know what that is? Alam ba natin yung tatlong bagay na to? Yung convert, to save, and to be forgiven. Do you know what that is? That is evangelism. That is evangelism. We are talking about evangelism here. We preach the gospel in order for the people to be converted, to be saved, and to be forgiven by our God. So James is calling us to evangelize within the church. What is evangelism? It is simply the preaching of the gospel. In evangelism,
We are spreading the gospel of the Lord Jesus Christ. Siya yung truth. Si Christ yung truth na binabanggit ni James. Christ is the Word. Siya yung verbo. Siya yung truth. He came to live and die for our sins. At hindi lang po siya ipinanganak at namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi muli siyang nabuhay at patuloy na mabubuhay magpakailanman. If these people are wandering away from Christ, it is our duty to bring them back. To bring them back through the preaching of the gospel. Ito ang dahilan kung bakit napahalaga sa isang iglesia ang may pangangaral ng Ebanghelyo. Because we need the gospel. Yung someone na binabanggit ni James na magdadala ng isang kaluluwang naliligaw patungo kay Kristo might be the pastor, might be the preacher, or anyone here who faithfully preaches the gospel of Christ. So it is not wrong to evangelize within the church. Because there might be some people, alam ito ni James, alam ito ng salita ng Panginoon, there might be some people inside the church who profess Christ, but do not possess Him. And sooner or later, kung walang ebanghelyo sa pulpitong ito, maaari silang maligaw palayo sa katotohanan ni Kristo. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating serye sa aklat ng James, isang napakahalagang bagay ang iniwan sa ating lahat. And that is responsibility. Responsibility. Nauunawaan ko kung bakit ito yung huling mensahe ni James sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa mga Kristiyanong Hudyo na nagkalat sa labas ng kanilang sariling bayan. Kasi alam ni James ang hirap at pagsubok na pinagdadaanan ng iglesia. Kasama na rito yung iba't ibang tentasyon mula sa kultura, mula sa paniniwala ng lugar kung saan sila naroon. Malaki ang posibilidad na maraming kaluluwa ang minsay na taniman ng binhi ng salita ng Diyos ang maligaw palayo sa katotohanan nito. So binuksan ni James sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang kaisipan ng mga mananampalatayang ito na sila ang instrumento ng Diyos upang dalhin muli ang mga taong ito sa katotohanan ni Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, hinahamon ka ng salita ng Diyos. Ikaw ay may responsibilidad sa iglesia. Ikaw ay instrumento ng Diyos sa pagdadala ng mga kaluluwa sa liwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Ikaw ay nakadisenyo upang mahalin mo, upang alagaan mo, protektahan mo at palakasin mo ang iglesia. Alam nyo, sa ating pagtatapos sa seryeng ito at base na rin sa ating pag-aaral, ang panalangin ko sa bawat isa sa atin na huwag kang maging katulad ng taong ito na minsan ay tumugon, minsan naglingkod, minsan sumamba kasama ng mga mananampalataya sa iglesia. Ngunit kalaunan ay naligaw, palayo sa katotohanan. Huwag po. Bagkus, nawa ikaw ay maging katulad ng taong ito mula sa ating teksto na ginamit ng Diyos upang ibalik yung mga naliligaw ng landas. Isang Kristiyano na umaasa sa biyaya at awa ng Diyos. Isang Kristiyano na may responsibilidad na tulungan ang mga naliligaw na makabalik sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Purihin ang ating Panginoong Kristo sa kanyang paggabay sa atin at ang kanyang kapangyarihan sa ating pag-aaral sa aklat ng James. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong gabay sa amin. Today, we ended our series from the book of James with a serious calling, the calling of responsibility.
Panginoon, ang bawat isa sa amin ay may responsibilidad na maging instrumento mo sa paghahayag ng Ebanghelyo ninyo sa mga taong nanliligaw. O Diyos, patawad po sa mga pagkakataon na kami nagkukulang sa bagay na ito. Hindi ba namin mabilang ang ilang pagkakataon na kung saan may mga tao, kaibigan kaming nag-stay sa iglesia. Nabalitaan namin sila'y nawala na sa katotohanan, ligaw sa katotohanan. But most of us, Panginoon, did not even try to bring them back. Lord, patawad po sa bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we studied the book of James, to live our Christian life according to your will. Hindi lang po sa salita, kundi lalong-lalo na sa gawa, Panginoon. Gabayan niyo po kami as we progress in our sanctification. Tulungan niyo po ang aming iglesia na mangaral ng Ebanghelyo, to evangelize the church, to evangelize the word. Iangat at ipangaral ang buhay, kamatayan, pagkabuhay muli ng aming Panginoong Kristo. Purihin kayo, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming iglesia. Kayo ay dapat at karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.